Tatandaan ba ninyo, noong minsan ako'y may ikinuwento sa inyo tungkol sa tatlong magkakaibigan? Taas ang kamay na nakakaalala pa. Parang wala na. Ikaw kwento ko ulit sa inyo. Baka maalala ninyo. Mayroon daw tatlong magkakaibigan. Sila ay naglalaro. At sa kanilang paglalaro, sila ay nakarating sa gitna ng gubat. At sa gitna ng gubat ay mayroon doong sapa. At doon sa sapa, nang makarating sila sa gitna ng gubat, sila naghugas, naghinaw. Naghinaw sila ng kanilang mga paa. At habang sila naghihinaw ng kanilang paa, mayroong narinig silang mahiwagang tinig. At ang mahiwagang tinig na ito ay nagsabi sa kanila na, "Hoy, kayong tatlong magkakaibigan, kumuha kayo ng mga peebles." Alam ba yung peebles? Kumuha kayo ng mga peebles diyan sa sapa. At bukas ng umaga ay malalaman ninyo kung anong magiging iyan. Yung isa ay kumuha ng siguro mga 2 dakot, inilagay sa bulsa, umuwi na. At yung isa ay yung damit na mayroon siya, ang ginawa, hinubad, kumuha ng mga 3 dakot, at saka inilagay doon, umuwi na. Ay yung isa, may dalang sako. Ang ginawa niya, pinuno niya halos mapuno yung ng sako ng mga peebles, pinasaan, at umuwi sa kanilang bahay. Madaling araw, natutulog itong tatlong magkakaibigan. Ang sabi ng mahiwagang tinig, "Hoy! Kayong tatlong magkakaibigan, gumising na kayo. At tingnan ninyo yung mga peebles na pinakuha ko sa inyo kahapon doon sa sapa." At laking pagtataka ng tatlong magkakaibigan sapagkat yung mga peebles ay naging mga gintong kumikinang. Naging kayamanan. Kaya naman, ano ang naging damdamin noong kumuha lamang ng 2 dakot? Siyempre malungkot. Bakit? Kung alam ko lang, na ito yung magiging ginto, ako'y kumuha ng 2 sako. At yung siyempre yung isa, anong pakiramdam na nakakuha ng marami? Siyempre masaya, sapagkat marami ang kanyang nakuha. Hindi ba yung kwentong ito, mga minamahal na mga bata, ay kwento mismo ninyo? Sa pagpasok ninyo sa paaralan ng Ilayang Uni National High School, nung nagsisimula pa kayo, ay para kayong mga bata na namumulot ng mga peebles. Namumulot ng mumunting mga karunungan. At sa kalaunan, ngayon kayo magsisipagtapos na, naiintindihan ninyo, yung palang pinupulit ninyo ay kayamanan. Kayamanan na hindi kailanman maaalis sa inyo o mananakaw ninuman. At ngayon kayo magsisipagtapos na, sigurado ako na mayroon iba sa inyo na nangihinayang. Ay bakit? Lalo na yung kapututan. Siyempre, laking kagalakan ng mga nagkamit ngayon ng medalya ng karangalan at kagalingan. Lalo na yung mga gagraduate with honors, with flying colors, with high honor and with highest honors. Matindi yung kanilang kagalakan. Sapagkat ngayon pa lang nila natatanto ng kanila nakuha sa eskwelahan ng Ilayang Uni National High School ay walang ibang kundi kayamanan na magagamit nila sa pagdako pa sa kanilang buhay. Amen? At yung iba, siyempre, nangihinayang. Pero, alam ba ninyo, mga minamahal na mga magsisipagtapos, yang inyong nakamtan na karunungan na nakuha sa inyong eskwelahan ay may kaakibat na responsibilidad at tungkulin, hindi lamang sa inyong pamilya, kundi sa pamayanan. Amen? Makikitaas ang kamay ng mga nagkamit ng karangalan. Hoy, taas mo na ang kamay! Ano kayo mahiya? Ikinakahiya ba ang karangalan? Ikinakahiya ba ang kayamanang inyong
Nata mo? Nakikitaas nga ng with honors. Kamay? Hindi pa ina-announce. Yung nakaraan. Dudusot pa si Father Reno. Hindi pa pala ina-announce. Ano? Siguro kayo ay kinakabahan. Ano? Ngayon, ito lamang ang aking hapinin sa inyo. Mga nagkamit ng karangalan. Ang medalya na inyong nakamtan ay may kasamang responsibilidad. Na kapag kayo ay naglapastangan sa inyong mga magulang, kusayang mawawala. Kapag kayo ay naging bastos ang ugali, anumang karangalan, anumang sertipiko, anumang medalya ng karangalan na inyong natamo ay mawawala ng saysay. Sapagkat yang karangalang inyong matatamong yan ay kusang mawawala sa inyo. Sapagkat ang mga taong matatalino at mga taong nagkamit ng karangalan ay mabubuting tao. Amen? Pag alis ninyo dito, susubo kayo ng ibang buhay. Yung iba ay siguro ay mag-aaral, yung iba ay magtatrabaho, yung iba ay baka ay mag-aasawa na. No? At sana, sa pagbalik ninyo sa eskwelahan ninyo, sana pagbalik ninyo, ang inyong igaganti ay karangalan at hindi kahihiyan. Ang iuuwi ninyo ay karangalan, hindi kahihiyan. Na huwag naman sana mangyari na pagkatapos-tapos ng inyong graduation day na ito, ay pagbalik mo ay mabalitaan namin kayo na ikaw ay isa ng pusakal na magiinom. Na ikaw ay isa ng drug lord. Na ikaw ay mayroon ng 5 anak sa 6 na asawa. O di kaya naman, ay isa ka ng sikat na politiko at sikat na rin sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ang iuwi natin sa inyong paaralan ay walang iba kundi karangalan, hindi kahihiyan. Kaya sa mga nagkamit ng karangalan, ang inyong mga nakamit na yan ay may kaakibat na responsibilidad. Sa mga hindi naman magkakamit ng karangalan, ang inyong sertipiko na may iuwi sa inyong tahanan para sa inyong mga magulang ay isang napakalaking karangalan. Sapagkat para sa kanila, yun ang kanilang pinagpunyagian. Yun ang kanilang pinaghirapan. At alam ba ninyo, pag uwi ninyo sa sintahanan, yung diploma ninyo, sigurado ako, isasabit ng mga magulang ninyo sa dingding ng inyong bahay. Hindi dahil para ipagyabang kung kanino man, may nakamit ka mang karangalan o walang karangalan, yung pagsasabit nila sa dingding ng inyong diploma ay hindi para maipagyabang yun, kundi yun ay palatandaan na minsan sila'y nagtaguyod ng kanilang mga anak. At nagpapaalala sa kanila yon nung maraming hirap na kanilang at mga sakripisyo na kanilang inialay sa inyo. Magpapaalala sa kanila yon ng lahat ng mga pagod at hirap kahit nasa ilalim ng araw. At very fulfilling yon sa inyong mga magulang. Kaya kahit yon ay wala kayong nakamit na karangalan, basta diplomang nakasabit sa dingding lang, masaya na ang inyong mga magulang at nakapag-uwi kayo sa inyong tahanan ng isang malaking karangalan. Amen? Kaya naman, yung inyong diplomang makakamit, no, ibigay nyo sa mga magulang, tanda ng inyong pasasalamat. Amen? At sa misang ito, ibubulong natin sa Panginoon yung mga panalangin na para sa kanila. Amen? Magdasal ninyo na magkaroon sila ng magandang kalusugan at makapagpunyagi pa para kayo kanilang magabayan
sa susunod na bahagdan ng inyong pag-aaral. Amen? Kaya, congratulations po, mga magulang. No? Hindi po lahat ng mga magulang nakapagtataguyod ng mga anak. Napakabuti po ninyo. At salamat po, hindi ninyo isinuko ang inyong mga anak. Salamat po sa inyong pagpupunyagi. At yun sana makita ninyo, mga magsisipagtapos, yung lahat ng mga sakripisyo ng inyong mga magulang. Congratulations po. Napakapalad ninyo. Kahit na kuminsan meron kayong reklamo sa inyong pamilya, sa inyong mga magulang, napakapalad ninyo dahil sila ang inyong naging magulang. Kung iba ang inyong naging magulang, baka kayo ay nagpapauli-uli ngayon sa lansangan at naiinggit sa mga kabataan kagaya ninyo na nagsisipagtapos. Napakapalad ninyo sapagkat sila inyong magulang. Ang magulang ay regalo ng Diyos sa inyo. Tatandaan ninyo yan. Sapagkat hindi tayo pwedeng makapamili ng ating magulang. Nung tayo dumating sa daigdig, hindi natin sila pinili. Sila ay kusang ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Wala tayong kakayanang mamili ng magulang, pero ang Diyos, pinili niya sila para inyong maging magulang. At hindi nagkamali doon ang Diyos na sila ang inyong nanay at tatay. Amen? Kaya congratulations sa inyo. Ang karunungang inyong taglay ngayon ay sana ay magdala sa inyo sa pagiging mabuting Kristiyano. O hindi ba maging mabuting tao, ay maging mabuting Kristiyano. Sapagkat may natanggap man kayo, nakarangalan o wala, kung kayo magiging mabuting tao, kung kayo magiging mabuting Kristiyano, yun ay higit pa sa medalya o sertipiko na inyong pwedeng maipagmalaki dahil kayo ay nagkamit ng karangalan bilang mga anak ng Diyos. Amen.